Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, hindi tayo pinalad mga kababayan ay talo po at bigong makapasok sa round of 32 si kababayan nating Alexandra Ayala. Well, ganyan talaga ang sports. Merong nananalo, may natatalo. Kahit magaling kayo pareho, merong mananalo at mananalo. Kailangan merong manalo. Okay? At hindi na nga tayo pinalad. Ano? Pero, naku, ang dami-dami pa mga tournaments sa pwedeng salihan ni Alex. And dahil crowd drawer siya, talagang inilalagay siya sa limelight, ilalagay siya sa itong katatapos lang na laban niya, nasa center court siya. Tapos siya, halos prime time ang oras dito siguro itinaon talaga na prime time 8:00 rito sa Pilipinas, no? Okay. Anyway, mag-post game analysis lang naman tayo tsaka reaction sa naging laro ni Alex Ayala. Kung mapapansin niyo, no? Kung napansin niyo, medyo malambot yung kanya mga returns. Yung returns, it was very very soft. Hindi siya katulad ng mga palo niya noong itong Abu Dhabi, no? Hindi siya kasing bagsik nung mga palo niya ngayon noong sa Abu Dhabi compared yung sa ngayon, no? Laging kapos, although marami siya nakukuhang mga puntos, no? Kaya lang malaka-naka. Okay? Very scattered, no? Hindi dire-diretso, hindi tuloy-tuloy. So nasisingitan nung puntos ni Balintoba. Valenzuela. Okay? So yan ang naging problema. Okay. I don't know kung ito ay dala ng pagod or something. Kasi alam niyo naman dire-diretso magmula Australian Open. Tapos umuwi siya rito, naglaro. Tapos nag-Abu Dhabi. Yung Abu Dhabi nag-doubles pa siya. Ako po. Umabot pa ng semifinals. Tumagal pa. Okay? Tapos ito, first game niya dito sa Doha, Qatar. Well, mas maganda na yan, Buti na rin yan at naka-exit siya ng maaga dahil bigyan niya naman yung sarili niya ng pahinga, mga kababayan, dahil bugbog sarado na yung katawan niya. Give time for her body to recover from the scars of the tournaments na sinalihan niya, yung mga battle scars niya, kumbaga, so to speak, Okay, punta tayo dito sa mga titingin lang tayo ng mga numero tungkol dito kay Alex Ayala sa nakaraang yung last na laro lang niya, ha? Tingnan lang natin. Okay, tingnan ngayon natin itong mga match statistics. Wow, tingnan nyo naman, aces 4, walang ace serve si Alex. Okay? Double faults 3. And ito ang tignan natin, itong service percentage siya. First serve percentage, well, halos magkapantay, Pero yung nakukuha niyang puntos doon sa first serve, 55% lang. Okay? So, medyo mababa yan. Tapos 75 si Balintoba. Okay, sa second serve naman, medyo lamang siya rito. Mas namamanage niya yung service niya sa pangalawang pag-serve ng bola, Mas nakaka-puntos siya doon, Kaya lang it's not enough na puro sa second serve ka kumukuha ng puntos. Okay?
Okay naman yan, pero mas magandang makakuha ka na ng punto sa first serve mo pa lang. No? Free points yun, ano? Free points. Okay, break point save. Mas marami si Teresa, no? Okay? At 60-50% ang difference. Okay? At first return points, 1. Sa return naman tayo. Ito is sa service yan. Ano? Ngayon sa return. Medyo may problema sa service. Okay? Nalamangan siya doon sa first service points 1. Tingnan natin dito sa return. Ganun din halos. Ang baba, 25% as against to 45%. Okay? Tapos doon sa second return points, okay? Diyan siya kumuha ng puntos, as I've said earlier, no? And it is reflected do sa percentage, 62-57. Okay? All right. So sa return, tsaka sa second serve points, diyan sa kumukuha, no? Sa pangalawa. Okay? Pangalawang service, pangalawang return, no? Okay. Kaya lang kaya ng binanggit ko, it's not enough na diyan ka kukuha ng mga puntos. Okay? Maganda yung sa unang service, unang return, doon ka kumukuha ng puntos, at saka yung fino-force mong error, no, sa kalaban. Alright? Saka yung pressure na binibigay mo sa kanya. Okay? Matataranta yung kalaban mo pagka ganon. At pag nataranta na yung kalaban mo, he or she will fall into a lot of errors, mga kababayan. Okay? Alright. Break points converted, wala rin, mababa rin, 40% as against to 50%. Okay, points. Service points 1, mababa. Okay, kasi wala masyado. Umasa lang siya sa second serve points, no? Importante dyan yung una, yung first serve. 51-63. Return points 1. Ganon din. Yung return din niya masyado. Yung mga return niya kapos. Netball lagi. Okay? Kung hindi kapos, wide, long, outside. No? Kaya medyo may medyo na-disorient yung kanyang laro. Kababayan. Total points 1. Obviously, mas marami si Teresa, no? 56%, 44%. Okay? Then games, sigurado yan dominado ni Teresa, no? Service games 1, 80-56, 44-20. Total games 1, 63%, 37%. Tingnan naman natin ngayon ang mga susunod na mga tournaments ang sasalihan ni Alex Ayala. What's next for Alex? Okay? So itong WTA 1000 Qatar Open, early exit na siya dyan. Papahinga siya ng mga 6 days, ano? After nyan, 15, sabak ulit siya, lipad papuntang Dubai, babalik siya ng United Arab Emirates. Nung una, Abu Dhabi, ngayon Dubai Open naman, ano? WTA 1000 din. Dubai Tennis Championships. Okay, February 15 to 21 po yan, 2026. On the side, mga kababayan, kilala nyo po ba, naalala nyo po ba si Camila Osorio? Ayun, si Radunaku. Hindi naman niya tinalo si Radunaku, pero nag-retire si Radunaku. Aalamin ko pa po ang dahilan, pero usually pag nagre-retire ang isang tennis player, injury 'yun. Okay, on the third set, no? Kaya medyo buenas in Castilla. In Spanish, buenas. Camila Osorio, pasok na siya doon sa round of 32 siguro. Round of 32 tama, ano? Okay. And 'yun. So, mga interesado na
nagustuhan ng laro ni Camila Osorio dito sa Philippine Women's Open, pwede nyo siyang subaybayan. Pasok na po siya sa next round, mga kababayan. On the side lang naman, mga kababayan. Okay, patuloy nyo pong suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Sa mga bagong pasok, huwag nyo pong kakalimutan at huwag po kayo mahihiyang mag-subscribe. Subscribe sa ating YouTube channel. Again, it's Talking Toshi Sports. Maraming salamat po at hanggang sa susunod po nating pagbabalita, pag-analyze at pag-react sa mga laro sa sports at iba't ibang uri ng pampalakasan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.